Last point na po tayo. Salt and fire. So, salt with fire. Verse 49-50 says, "For everyone will be salted with fire." Salt is good, but if the salt has lost its saltiness, how will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. Yung last part na yan ay may kinalaman sa isang ritual na ginagawa sa templo na hindi natin naintindihan. Yung lahat ng mga offering sa templo, whether animal offering siya or grain offering, nilalagyan ng salt. Nilalagyan ng asin. May explanation doon. Familiar yan sa mga nakakarinig na disipulo niya. So ini-establish niya or ina-allude niya yung ginagawa sa temple na yon. Yung offering, merong salt. You shall not let the salt of the covenant with your God be missing from your grain offering. With all your offerings, you shall offer salt. Pero ang sabi niya, everyone will be salted with fire. So kung yung offering, tayo yun pala. Yung offering nilalagyan ng salt, tapos sinusunog. Tayo yun. Imagery. Salt, nang ibig sabihin ng fire merong trials na pwedeng mangyari. Okay. Jesus appears to be reaching back to his practice, collating the picture of fire and salt, to remind his followers that discipleship will involve a process whereby they will be salted. They will undergo a refining process. Slide 43 yan mga kapatid. Their allegiance to Him being complete and irrevocable. Yung salt, ginagamit, salt is a vital element dun sa time na yun. Di katulad sa atin kasi kahit saan mayroong salt, mura lang yung salt. Pero noon, importanteng commodity yon kasi it preserves food, it gives flavor. At ginagamit din pang fertilize. He is worth his salt. May expression na gano'n, ano? Kasi kung minsan, ginagamit yan pang sweldo sa mga Roman armies. Salarium na salita ay galing sa salt. Yan. Mahalaga sa kanila yung salt nung time na yan. So in the ancient world, isa pa yung salt na ginagamit na pag merong covenant na ginagawa between two people. The ancient world, ingesting salt was a way to make agreement, legally binding. Kain ka ng salt, kain ako ng salt, we seal our agreement. May covenant tayong gagawin. And together we eat salt. We seal it by salt. Symbolizing, dahil yung salt has a unending quality nga. Dahil pinipreserve niya yung pagkain, unending at saka unbreakable yung covenant na yon. Salt. Nagpipreserve. At hindi siya nabibreak. In other words, yung covenant na ginagawa ng Diyos sa atin, unbreakable yan. Hindi tumatalikod ang Diyos sa side niya, sa covenant niya sa atin. Bagamat tayo ay umiiwas, no? Siya hindi. So, ang tendency, in our own lives, there are certain things that threaten to dissipate the very qualities which makes us distinct. Patawag sa atin ni Jesus, you are the salt of the earth. Precisely. Kung yung salt,
mawawala yung kanyang alat, paano mo pa ito mababalik sa kanyang pag-aalat? In other words, it's a way of saying, para sa isang Kristiyano, yung salt dito, yun yung covenant. The gospel itself. Kung yung Christian, hindi niya taglay yung mensahe ng gospel at hindi niya rin pinamumuhay para na siyang asin na nawalan ng alat. Wala ka ng silbi. In other words, you are worthless and only to be trampled underfoot. Now, technically speaking, yung salt hindi nawawala ng saltiness. Ano po? Sodium chloride is sodium chloride. Pero yung salt na ginagamit kasi noon sa panahon nila, mayroong impurities. May impurities. So pag nag-leach out na yung salt, yung impurities, niipon yun, ginagawang pang-pave sa daan o kaya pang yung rooftop. So literally, inaapak-apakan. Nakikita yung picture. Kaya para sa isang mananampalataya, pag nawala yung salt niya, aapak-apakan ka na lang. Wala na yung usefulness natin sa kingdom. So the picture suggests that disciples were meant to make an impact on society, preserving it in some measure. Kinuquote ko po si Alistair Begg sa kanyang article dito. Ano po? In some measure exercising and purifying influence and adding flavor unless, of course, the purity of the gospel is lost in our own lives. So dalawa po yun. Dala-dala natin yung mensahe ng gospel at dinidisplay natin, harinawa, sa buhay natin. Narinig po natin yung saying, no? It is better caught than taught. Kaya kanina earlier sabi ko, pag may ginagawa tayo, gagayahin tayo. Para sa aming mga pastor, ang warning po sa amin is no one should be hasty to want to teach kasi mas severe daw yung punishment. Mas severe. Lahat tayo ay accountable sa bawat isa. Kahapon, nabigyan ng emphasis yon ng isang nagbigay ng testimony. Yung katotohanan na tayo pamilya. Kasi tayo pamilya, dapat we should together influence each other on towards good deeds. Yun po dapat natin ginagawa. Ini-influensya natin ang bawat isa sa atin. Here's another thing. Sabi ni Paul, kung meron kayong awit, meron kayong word ni God, whenever you gather together, you do it all to build one another up. Okay yung magkanta, pumuri sa Diyos. Pero pag nag-meet tayo at hindi tayo meron tayong vertical, yung horizontal, hindi natin nagagawa, hindi natin na-encourage sa bawat isa, we miss what being the church is. At yun yung purpose ni God. Bakit niya tinawag tayo sa church? Para maging pamilya, para maging encouragement sa bawat isa, magpatibayan. Kasi once we step out from this room, ano yung may encounter mo? Lalo na pag nalaman na ikaw ay Christian. Yung mata ng tao nakatingin sa'yo. Si ganito, totoo ba yung Kristiyano? Susubukan ka pa. Susubukan ka pa. And that is where we need our time together to encourage each other, to pray for one another. Yeah. So, there's a logical
progression na ginagawa ni Jesus dito. He's drawing several principles from the one metaphor. Everyone will be salted with fire. Everyone, you and I, will be salted with fire. Ibig sabihin, yung mismong apoy ay nagsisilbing parang pang-preserve sa atin, no, di ba? Kailan ba nag-grow yung isang Kristiyano? Kapag yung lahat ng bagay ba ay okay, palaging masaya, alang problema, hindi ka nagkakasakit, palagi kang may pera sa bulsa, o kung yung mga times na wala ka, naghihirap ka, magtatanong ka kung saan darating yung susunod mong kakainin, alin sa dalawang nagpapagrow? Alin sa dalawang instance ang pwedeng magbigay sa iyo ng occasion para mag-exercise ka ng pananampalataya? Yung panahon ng difficulty, doon, masusukat kung meron nga ba tayo o wala. Kung minsan sabi ni Jesus sa mga disciples, "Oh, you of little faith." Mabait pa nga si Jesus nung sinasabi niyang, "Oh, you of little faith." Actually, ang ibig niya sabihin, "Oh, you of no faith." Kadalasan, di tayo nagtitiwala. Kaya nagkakaproblema tayo. So, quoting again from Alistair Begg, sa verse 50, we are warned na don't lose your distinctiveness as a disciple. You'll end up like salt that has lost its unique properties. He then concludes with a final application. Have salt in yourself and be at peace. Carry the message and obey the message of the gospel, and we will have peace together as believers. Kung isinasabuhay natin yung turo sa atin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kapayapaan within the church, which is so vital para sa ating lahat. Kukote lang ako ng isang passage sa James chapter 3 verse 17. Sabi ni James, si James ay kapatid ni Jesus, no? Biological brother ni Jesus. But the wisdom from above is pure, first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. And the harvest of righteousness is shown in peace by those who make peace. Yeah. We are called by the gospel. We are called to live by the gospel. And we are to tell about the gospel. Buhay natin yun, mga kapatid. Conclusion na po tayo. Yung testimony natin, it seems, yun nasa view dito. Testimony. Yung patotoo ng ating buhay. Pwede tayong magpahayag ng isang mensahe sa ating mga bibig. Pwede rin sa pamamagitan ng ating buhay. Here's the thing na kailangan natin ma-drawn from this passage. When we sin, something worse than physical punishment takes place. Eternal damnation. Kung walang pagsisisi. Gehenna is an eternal abode of the unrepentant. Unrepentant, ano po? Hindi tumatalikod sa kasalanan, hindi tumatalima sa panawagan ni Kristo na tumalikod sa kasalanan at manampalataya sa Kanya. Rebellious sinners, where there will be weeping and gnashing of teeth by those who reject the message of forgiveness of sin through the death of Christ on the cross. Available to everyone who calls on the name of Christ. Yan yung pangako niya sa atin.
Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Everyone. For this reason, Jesus commands us to adopt a drastic stance against sin in our life to the point of cutting it. No. Let no stone remain unturned in eradication of sin in our life. Sin not only ruins our present life, it ruins the life of others pag nagkasala tayo sa iba. And it ruins our relationship with God. Magagalit si Lord sa atin. Pag inaabuso natin ng ating kapwa, it ruins relationship between man and man. Kaya yung measure dapat drastic, tanggalin. In addition, magiging katitusuran tayo. Like I said, whether you are aware of it, gagayahin ka. Your life is an influence. How do you want it to go? Influence others for Christ or influence others to a life of sin? To a life of sin. Quote ko ang 1 Corinthians, and this is the last verse na tutungayin natin. Si Paul, sumulat siya sa church sa Corinth. May tinatanong sila concerning about food offered to idols. Idols. Paul, tanong, pwede ba kaming kumain ng karne na inoffer sa isang templo na paganong Diyos, ibang Diyos-Diyosan? Pwede ba, Paul? Sagot ni Paul, all things are lawful. Actually, nagko-quote siya ng mga tao nagsasabing, Christian ka na, malaya ka na sa batas. Hindi mo na kailangan sundan ang Old Testament law, malaya kang gawin ang gusto mo. To the point na sa kanilang assembly, merong isa na kinakasama niya, asawa ng kanyang ama. Church sa Corinth. Yan. Paul spent 18 months discipling this church. Pero merong ganyang nangyayari. Okay. Pero ito is about food. Food inoffer sa idol. At meron silang kasabihan, para sa lahat ng mananampalataya, malaya tayong gawin natin kung anong gusto natin gawin. Sabi ni Paul, tama, all things are lawful, but not all things build up. Pwede mong gawin yan. Gusto mong maglaklak ng alak? Pwede mong gawin yan. Pero, nakakatulong ba yan? Is that helpful? Sa makakakita sa iyo. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. So eat whatever is sold in the meat market without raising any question on the ground of conscience. Huwag niyong isipin yun. Kasi yung lahat ng bagay, ginawa ng Diyos. Kainin ninyo yung mga in-offered sa temple without question of conscience. Mabuti yan. Ang problema lang, pag may nakakakita sa iyo. So ano yung issue? For the earth is the Lord and the fullness thereof. Yan. Pwedeng kainin niya. If anyone of the unbelievers invites you to dinner and you are disposed to go, eat whatever is set before you without raising any question on the ground of conscience. But if someone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat it. Bakit? Dahil hindi ko siya pwedeng kainin? Dahil ba magkakasala ako? Hindi. Dahil dun sa makakakita sa akin. Makakakita sa akin. Do not eat it for the sake of the one who informed you, yung nagsabi sa iyo, and for the sake of conscience. I do not mean your conscience.
clear yung conscience natin, pero yung conscience niya maapektuhan. But his. For why should my liberty be determined by someone else's conscience? Hindi ko pa intilutin na ako ay gapusin mo sa iyong konsensya. Malaya akong gawin yon sa Panginoon. Pero dahil iniintindi kita, alam kong hindi mo kakayanin to. Kaya magre-refrain ako. Sa amin, no, sa family, confession time. Pag sasalo-salo kami magkakapamilya, occasion, Pasko, New Year, maglalatag kami ng wine. Minom kami sa amin, sa pamilya. Pero ako mismo, hindi ko yung ginagawa sa publiko. Very aware ako pag nasa public ako. Misis ko nga palagi niya akong paalalahanan. Gusto mo bang modern ng light? Okay, sabi. Pero patago. Making sure na walang nakakakita. Pag walang nakakita, okay, sige. Okay yun sa amin. Wala kaming problema doon. And the scripture does not say drinking wine is sin. Ang kasalanan is yung malasing ka. Ang tanong, kailan yun, Pastor? Ikaw na nakakalam nun. Yung dalawang nalasing ka, edi tumigil ka sa isa. Kung tatlo, dalawa lang. Huwag kang talagang palalasing. Okay. Ikaw ang nakakalam nun. Kaya ikaw ang responsible doon. Tayo, no? Then, do not eat, sabi niya, kasi matitisod yung makakikita sa iyo. If I partake with thankfulness, nagpapasalamat ako sa Diyos, kinain ko yung karne, bagamat in-offer yun sa templo, why am I denounced because of that for which I give thanks? Nagpasalamat ako dun sa kinain ko sa Diyos. Kaya clear yung konsensya ko. Pero sa iyo, nakita mo yun, si Paul, apostle yan, kumain siya. Sana. Pwede pala natin yung gawin. Di ba ganun ang magiging reaction? Pumunta tayo sa piyesta. Dito sa Pilipinas, piyesta, Anong ibig sabihin ng piyesta? Inaalay yan sa isang patrona. Lahat ng mga festival sa Old Testament, inaalay sa Diyos. Hindi sa patrona. So kung theologically ang pag-uusapan, punta ka sa isang piyesta, na inalay yung piyesta sa isang patrona, nakikiisa ka. Technically speaking. Pero ako, pwede akong pumunta doon. Konsensya ko, pwede. Pero yung makakakita sa akin, ano yung sasabihin? May stumble ba sila? Si Pastor, kumain sa piyesta. Inalay kay Mama Mary. Pwede pala yun. Di ba? Di magpapatuloy sila sa ganung gawain, di ba? Yes or no? Yes or no? Yes. So may influence yung ginagawa natin. So sabi ni Paul, so whatever you eat, you drink, dito nanggagaling yung konteksto nun. Ano yung kakainin mo? Ano yung iinumin mo? Do it all to the glory of God. Si God ang papupurihan mo. Ano yung opinion ni God sa gagawin ko? Ayun yung importante. So give no offense. It means cause for stumbling. Give no cause for stumbling to Jews, to Greeks, or to the Church of God. So lahat ng ating ginagawa, dapat mindful tayo sa mga tatlong ito. Sa Jews, sa mga Greeks, pagans, saka sa church. Huwag tayong maging dahilan ng katitisod. Yan. So needless to say, yung pag-aaral ng salita ng Diyos is vital dito.
Kasi paano ko yan nalaman? Pag-aaral, salita ng Diyos. Paano ko nalalaman na yung mga bagay na dati kong ginagawa ay hindi pala mabuti sa Diyos? Nung bata ako, pumupunta ako sa Apo Church sa Angeles yun. At nakikipila ako sa mga maakyat doon sa Revolta na nakahiga. Kung familiar po kayo doon sa Apo Church. At nakikihalik-halik din ako. Nakikihalik-halik din ako. Punas-punas sa aking handkerchief. Nung bata ako, feel ko, love ko si God. Hinahalikan ko yung pangalan ni Jesus eh. Love ko si God. Yun ang aking iniisip. Pero nung nalaman ko, yung paggawa pala ng revolte, kasalanan sa mata ng Diyos. Kailangan pala iwaksi yung ganun mga practice. So there, bagay na dati kong ginagawa, di ko alam na mali, binago. At binago yun ang salita ng Diyos. So as we gather, being the church of the Lord Jesus Christ, we encourage each other, strengthen each other. Kapatid, meron ako struggle sa ganito. Mag-pray mo ako, tulungan mo ako. So that we may become salt and light in the world that God has put us in. Yung salvation natin ay sigurado. Lahat ng nililigtas ng Diyos, hindi niya tinatakwil. That I can assure you. Everyone who is saved, who is born again, will not lose their salvation. Wala pong ganon sa plano ng Diyos. Ang lahat ng kanyang niligtas, I will continue. He who began a good work in you is faithful and He will continue it until the day of the Lord Jesus. Pwede tayong madapa. Akyat lang ulit. Patuloy. Madapa. Tayo ulit. Ganyan lang po ang buhay natin. Let's pray. Father, we thank you for your word. Yung instruction nito ay say na mainam is to give it to sort of blended it right. But this is just amazing na mga words na nanggagaling sa inyo. Transform our lives, O God. Papasalamat po kami na hindi lang salvation ang binigay mo sa amin, kundi ang tulong ng banal na Espiritu. He guides us into all truth. He enables us, even through His mighty power and work in us, through the regeneration of our spirit, to do that which is pleasing in your sight. Kaya from beginning to end, kayo ang dapat na mapurihan. Walang iba. So that when we come on the cross, at the foot of the cross, may we see ourselves as nothing so that you might become everything for us. You are all in all. Hingi po namin ang iyong paggabay and strengthening, Lord. Bless GCF Pampanga West. Una sa lahat na maging isang church kung saan ipinamumuhay ang iyong salita, maging ilaw, liwanag ng katwiran, ng kabanalan na nagmumula sa pananalig namin kay Kristo Jesus. Ito ang aming dalangin sa ngalan niya na aming tagapagligtas, Kristo Jesus. Amen. Amen.